Pag-usapan natin ang isang napakalaking topic na maaaring makatulong sa ating lahat para mas lalo pang umunlad sa mundo ng digital marketing. Alam nyo ba ang tungkol sa boost post? Yan yung feature ng Facebook? Kung hindi, o kung alam nyo na ito, manatili lang kayo dito dahil sisikapin nating maintindihan ito. Ano ang advantage at disadvantage ng paggamit ng boost post? Diyan sa Facebook page, magkakaroon ba tayo ng higit na engagement mula sa ating mga followers? Magiging epektibo ba ito sa pagpapalaki ng ating brand? O magiging dagdag gastos lang ito na hindi naman nagbibigay ng magandang balik? Sa ating paggamit dito sa mundo ng digital marketing, importante na alam natin ang mga sagot sa mga tanong na ito. Huwag nang magpahuli, tara samahan niyo ako. Para alamin natin, maaari bang gamitin ang boost post feature ng Facebook? Simulan na natin yan, let's go! Pag-usapan muna natin ang advantage nito. Madaling gamitin. Hindi mo kailangang maging eksperto sa digital marketing para gamitin ang boost post feature. Simpleng piliin lamang ang post na nais mong i-boost, i-schedule ang budget, piliin ang target audience, at iset ang duration ng campaign. Makakatulong para sa maraming reach. Engagement. Sa pamamagitan ng pag-boost post, mas maraming tao ang makakakita at makaka-react sa iyong content. Maaari itong magdulot ng higit na pagkausap o pakikipag-usap. Likes, comments, shares, baka rin conversion pa. Targeted advertising. Maaari kang pumili ng specific na demographic para sa iyong boosted post. Maaari mong itarget ang mga tao batay sa kanilang lokasyon, edad, kasarian at mga interes. Mas siguradong makakarating ang iyong post sa mga tao at malaki rin ang posibilidad na mag-react. Ito ang disadvantage. Hindi gaano buo tulad ng Facebook Ad Manager. Mas simple ang boost post. Hindi ito nagbibigay ng buong control at flexibility na inaalok ng Facebook Ad Manager. Sa Facebook Ad Manager, mayroon kang higit na mga option para sa target, pag-set up ng budget, scheduling at iba pa. Hindi lahat ng boost post ay epektibo. Hindi dahil ibinost mo ang isang post, garantisadong magiging epektibo ito. Ang pagiging matagumpay ng isang boost post ay nakadepende rin sa kalidad ng content. Kung gaano ito ka-relevant sa iyong target audience. Maaring magastos, pero may kontrol ka sa iyong budget para sa bawat boost post. Lalo na kung hindi ito re-resulta ng hinihiling mong mga outcome tulad ng increased sales or leads. Kaya mapapansin natin ang pag-boost post ay isang epektibong paraan para palakasin ang iyong Facebook marketing strategy. Ngayon, mahalaga rin na ito ay ginagamit ng tama. Natapos na natin ang ating pagkumpara dyan sa advantage at disadvantage ng paggamit ng boost post dito sa Facebook. Sana naging malinaw para sa inyong lahat ang mga punto ng ating mga nabanggit at nakatulong para mapabuti pa ang iyong mga digital marketing strategies. Tandaan na ang boost post feature ay isang powerful tools. Pero kung hindi ito nagagamit ng maayos, ito rin ang maaaring maging sanhi ng unnecessary gastos. Maraming salamat sa iyong panunood at suporta. Kung nagustuhan ninyo ang vlog na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa iyong mga friends. At syempre, huwag din kalimutang i-leave ang inyong comment at thoughts dyan sa ibaba. Stay informed, stay savvy, at remember, ang tagumpay ay nasa tamang paggamit ng mga tools na bago natin tapusin ang video na ito, shout out kay Pang Vlogs! Pwede nyo rin siyang bisitahin sa kanyang Facebook. Salamat for watching!